Nasaan si Tyrone? Ay, madam, nag-deliver po ng mga bulaklak. Ngayong gabi na ang flight ko. Kailangan ko makausap si Tyrone at may ibibilin ako sa kanya. Madam, sa amin nyo na lang po ibilin. Pwede naman po sa amin na lang ni Rosel. Ayoko. It's none of your business. At kay Tyrone lang ako may tiwala. Okay po. Binaril mo ako! Kriminal! Papatayin kita, kanibal ka! Sir, di ko po sinasadya. Papatayin kita, kanibal ka! Mabubulo ka sa pinagkuhan! Hayop ka! Sir, sorry po. Di ko po talaga sinasadya, sir. Kriminal ka, kriminal! Malilate na ako sa flight ko. Bakit hindi sinasagot ni Tyrone ang tawag ko? Ring lang ng ring. Naku, madam, nag-text na rin po ako sa kanya pero wala po siyang reply. Bakit, madam? Saan po ba ang punta ninyo? Sa Singapore. Magpapagamot ako doon. May nirekomenda yung kaibigan kong doktor. Anong initingiti mo? Ay, wala po. Natutuwa lang po ako kasi gusto niyo pong magpagaling, gusto niyo pong magpagamot. Madam, ipagdadasal ko po kayo. Naku, sigurado ako. Matutuwa ito si Tyrone pag nalaman niya. Oo nga. Rosel? Wala bang naikukwento sa'yo si Tyrone? Tungkol saan po? Hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Kaya naisip ko na kailangan lahat ng mga pinaghirapan ko, iiwan ko sa isang taong may pagpapahalaga, may respeto, at pagmamahal. Sino pa ba yun? Ikaw lang. Tyrone. Ikaw lang. Nakita ko lahat yun sa'yo. Pinag-isipan ko itong mabuti. Kaya hindi na ako nagdalawang isip nung kausapin ko yung abogado ko para sa last will ko. Para masigurado ko na sa'yo mapupunta lahat ng pinaghirapan ko. Di bali na, mas mabuti nga na hindi mo na lang alam. Ay, madam, antayin na lang po si Tyrone. Sigurado ako pauwi.